Para sa mga nag-aaral ng NCLEX o anumang exam, sa mga natatakot na bumagsak, natatakot na lumagpas ng 85 yung questions, o kinakabahan kayo maging second taker, pakinggan niyo to. Minsan, akala natin, kapag bumagsak tayo sa exam, ibig sabihin, hindi na tayo magaling. Pero ang totoo, ang failure, hindi yan katapusan. Parte yan ng proseso. Marami sa mga successful na nurses ngayon ang dumaan muna sa bagsak, pagod, at self-doubt bago sila pumasa. Kasi hindi naman kasi sukatan ng talino yung exam mo. Sukatan lang yan ng preparation sa isang yugto ng buhay mo. At para naman sa mga nagtitake ng NCLEX o magtitake pa lang ng NCLEX na takot na magpas ng 85 questions, tandaan nyo to. Hindi mo kontrolado kung kailan titigil ang exam. Ang kontrolado mo lang ay kung paano mo sasagutin yung mga tanong. Makinig ka. Hindi ibig sabihin na lumagpas ka ng 85 questions ay bumagsak ka na. Sa NCLEX, adaptive ang exam. Ibig sabihin nun, patuloy ka nilang tinatanong habang sinusukat pa nila yung kakayahan mo. Minsan, mas marami yung tanong kasi mas binibigyan ka nila ng chance na maipakita mong pasado ka. Ganun. Maraming pumapasa kahit 100, 120, at 150 ang questions. I myself, 150 natapos yung exam ko, no? At may iba naman bumabagsak kahit 85 lang yung natanong sa kanila. O diba? Kaya walang koneksyon ang number of questions sa result. Hindi kasi hulaan ng NCLEX. Isa pati, malay mo naman, sinabi lang nilang I stop at 85 pero hindi pala. Ikaw lang naman makakakita niyan eh. At para naman sa mga natatakot maging second taker, huwag kayong mahiya. Hindi kahinaan ang pagiging second taker. Hindi ito label na dapat mo ikatakot. Ang pagiging second taker ay hindi ibig sabihin kulang ka. Ang ibig lang sabihin yan, malaban ka ulit. Mas nakakabilib kaya yung taong bumabangon kaysa naman dun sa taong hindi pa nasusubok, di ba? Pagdating ng panahon, walang magtatanong kung ilang beses ka nag-take. Ang mahalaga, pumasa ka at naging nurse ka. At tandaan din natin ha, hindi naman porke one time lang, one take lang din yung tao eh. Mas magaling na siya. At hindi rin ibig sabihin na dahil second taker ka, mahina ka. Iba-iba naman kasi ang journey ng tao. May mabilis, may daan-daan, pero pare-parehas lang din naman yung patutunguhan natin. Minsan, ang mga taong dumaan sa hirap, sa pag-ulit at sa pagkakamali, sila pa yung nagiging mas matibay, mas maingat, at saka mas nagiging mahusay na nurse sa totoong buhay. Hindi naman kasi ibig sabihin na bumagsak ka dati, babagsak ka ulit. Papayag ka ba ng ganun? Kung kinakabahan ka ngayon, normal lang yan. Kasi ang ibig sabihin, mahalaga sa'yo yung pangarap mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa, hindi ka nahuhuli, at lalong hindi ka mahina. Sa ngayon siguro, ang sinisigaw mo pa lang is, Lord, paramdaman naman na mahal mo ako. Pero, darating ang araw na sasabihin mo na, worth it lahat ng pagod, ng iyak, pati ng puyat. Kaya, kung nag-aaral ka ngayon, tuloy mo lang. Kung natatakot ka, laban lang. Kung bumagsak ka, bangon lang. Kung second taker ka, ipagmalaki mo na hindi ka sumuko. Hindi sinusukat ng exam ang halaga mo bilang tao. Pero, pwede nitong patunayan kung gaano ka katatag lumaban para sa pangarap mo. Kaya, Future RN, malapit ka na. Anong susuko? Salamat mga kaalaga. Bye-bye!